Yeah. Good evening po sa bawat isa and good morning or good afternoon po para po sa mga kasama natin sa abroad. Welcome po sa ating POP or Power of Prayer. Ngayong gabi po ay makasama natin ang ating mga TMCC youth, sina Ate Asia, Reese, Raven, and syempre si Pastor Arnel din po. Para po sa ating mga viewers, i-like po natin and i-share itong video na to para ma-bless din po yung mga FB friends natin through God's Word and may pag-pray din po natin sila sa gabing ito. And for our onliners, we encourage you po na i-comment ang inyong mga prayer request and thanks item. So, gusto ko lang po mag-share ng Bible verse for tonight from Jeremiah 29, verse 12 to 13. Sabi po dito, "Then you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So para po sa oras na to, tayo po ay pupunta na sa ating Zoom hontahan. Ayan. For our question po, sabi po sa question natin, ayan, kapag nababahala ka sa mga balita ng karahasan o kalamidad sa ating bansa, paano ka pinapalakas at pinapanatag ng Diyos? Ayan, so ako po muna mauna and then maririnig din po natin yung answers ng ating mga kasama dito sa Zoom. Ako po personally, madami po talagang problems yung bansa natin. Kahit simulan pa po natin sa sa government, marami pong mga issues dyan. And kahit ganun pa man po, I trust in God's plan po. Pinapalakas at pinapanatag po ako ng Diyos sa paraan na pinapaalala niya po lagi sa atin na may plano siya para sa atin and para sa bansa natin. So, lahat po na nangyayari dito sa panahon natin ngayon, lahat po yun ay may pahintulot ng Diyos. So, nawawala po yung worries ko kahit papano dahil alam ko po na meron siyang plan para sa atin. So, ayun po. Gusto ko pong tawagin si Ate Asia para po i-share yung kanyang answer. Okay, for me, para napapanatag ako, naalala ko na God is in control, no? And then, nakikita niya lahat. So, kung nakikita niya ako in my trouble, nakikita niya rin yung mga nangyayari sa bansa natin. And He is more than able to handle it. Yun lang. Ayan, thank you Ate Asia. Remind ko lang po ulit for our onliners. We encourage you po na i-comment na po ang inyong mga prayer request and thanks item para po maipag-pray mamaya. Next po, galing naman kay Reese. For me po, God reminds me na katulad po nung answer ni Ate Asia na He is always in control kahit sobrang gulo na po nung nasa paligid natin. And para po sa akin, every time na nagdadasal po ko, pinapalitan niya po yung kaba at takot ko with peace and like pag-asa po. Ayan, thank you Reese. Next naman, maririnig po natin yung answer galing sa isa pa pong youth na si Raven. Para sa akin po, na God is in control and alam ko naman yun. Pinanghahawakan ko yung pangako niya na hindi niya ako iiwan kung kahit anumang problems yung dumating dito sa buhay ko kasi alam ko na may sasandalan ako kahit sobrang lakas na ng alon. And pinag-pray ko lang yung fear ko na mapalitan ng courage para malagpasan yung mga problema. And syempre, kasama ko si Lord lagi. And ayun. Thank you, Raven. Syempre, last but not the least, maririnig din po natin ang kasagutan ni Pastor Arnel. Amen muna sa sagot ng ating mga kasama. So, good job. So, at least, hindi pala at least, alam nyo yung truth. So, para sa akin naman, yung mga kaguluhan, comfort ako nito kasi it always reminds me
na may katapusan lahat ng iyon. Kailangan lang siyang mangyari kasi kasama yun doon sa mga nakatakdang maganap na nasa Bible para dumating yung panahon na bumalik ang ating Panginoon. So, yan yung nagbibigay sa akin ng yung peace of mind, ng comfort and hope po. At sa ating pagpapatuloy, good evening sa bawat isa. Good evening doon sa ating mga viewers. Anong oras man po ninyo mapanood to, samahan niyo po akong manalangin sa pagpapatuloy ng ating gawain. Panginoong Diyos, salamat po dahil hindi ka nahahadlangan. Ano man, Panginoon, ang mangyari sa aming paligid, ikaw pa rin ay Diyos. At kahit anong mangyari, ikaw ang may control. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos namin na makapangyarihan. Walang aksidente sa iyo. Lahat na nangyayari, nakatakda at pinapahintulutan mo upang mangyari yung kalooban mo at yung maganda mong plano. Dalangin ko, O Diyos, patuloy na sa pamamagitan po ng mga katotohanan yun, ma-encourage kami at patuloy kaming umasa. Ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, meron kaming Diyos na meron kaming Diyos na pwedeng lapitan at handang tumugon sa aming mga panalangin at pangangailangan. Kaya po sa gabing ito, dinadalangin ko, O Diyos, samahan mo kami. Ano man ang sitwasyon ng mga kasama namin, dalangin ko po, ikaw ang magbigay ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan. At dalangin ko sa pamamagitan ng ganitong gawain, patuloy pong maipahayag ang kapangyarihan mo at patuloy na maging daluyan po ng pagpapala ang gabing ito sa bawat isa na makakapanood at makakasama namin. Pinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang mga sandaling ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Thank you po, Pastor Arnel, sa pag-lead ng ating opening prayer. Ngayon po, may gusto lang din po ulit akong i-share na Bible verse from Hebrews 13 verse 15. Sabi po dito, "Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lip that openly profess His name." Ayan. So, samahan niyo po kami at tayo po ay sumamba at magpuri sa Diyos sa pamamagitan po ng pag-lead ng ating WLT. Okay po. We invite you, Holy Spirit. Move freely as we surrender everything to you, Lord. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all
Inaanyayaan ko po magdasal ang bawat isa. Ipanalangin po natin yung prayer focus na makarating agad ang tulong sa mga naapektuhan sa Sarangani at Davao Oriental at magkaisa ang mga LGU, mga pribadong grupo at mga mamamayan sa pagtulong. Idalangin natin na makabangon agad ang mga pamilya, lalo na ang mga magsasaka, mangingisda, empleyado at mga may negosyo na naapektuhan ng bagyo. Panalangin din natin na sa gitna ng kalamidad, mas marami pang tao ang lumapit sa Panginoon at makilala si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Inaanyayahan ko pong lahat na ipanalangin sila. Bibigyan ko po kayo ng maikling panahon. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba, pinasalamatan. Nananalangin po ako, Panginoon, kami para sa Sarangani at Davao Oriental sa kabila ng dinanas nila mula sa bagyong ito. Alam po namin na ikaw lang makakatulong. Lord, gumamit ka po ng maraming tao, maraming organisasyon para tumulong sa mga taong ito. Salamat, Panginoon, na sa mga buhay na iniligtas mo, isinilba mo mula sa kalamidad na ito, Panginoon. Pinag-pray ko po na yung recovery para sa mga citizens na nakatira doon, lalo-lalo na sa mga magsasaka, Lord, mga isda, empleyado, Panginoon, na may mga hanap buhay, Panginoon, na Lord, magtawag ka po ng mga tao para mag-share ng mga word of God sa mga taong ito dahil sa panahon na ito, Panginoon, ikaw lang yung pinakakailangan namin, Panginoon. Mauna ka po, Panginoon, para sa bawat isa. Ito pang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, patuloy po tayong manalangin para po sa ongoing impeachment proceedings. Take a moment to pray po. Thank you po, Lord, sa lahat po ng grace mo, Lord, sa pinagkaloob mo po sa amin. Hinihiling po namin, Diyos, na bigyan mo ng tapang ang lahat ng mga testigo, Lord. Bigyan po sila ng buong katapatan na maipahayag ang katotohanan. I pray na hangarin po nila ang maparangalan. Ikaw ang maparangalan, Lord. Dinadalangin po namin, Lord, na bigyan mo po sila ng karunungan, ng integridad, lahat ng mga senador, bawat isa po sa kanila, bigyan po sila ng fear of you, Lord, naway manaig ang iyong katotohanan at ang iyong katarungan, Lord. I pray, Lord, may this be a wake-up call. Ang paglilitis na ito sa lahat ng sangay ng pamahalaan, Lord, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa, Lord, even yung mga civilians po natin, magkaroon po ng takot sa iyo, ang mga pinuno at ang lungsod bayan. Lahat ng ito, pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, thank you po sa pagsama sa pagpe-pray po para sa mga prayer focuses natin. Sa panahon po ngayon, tayo po ay makarinig ng salita ng Diyos na i-share po ng isa sa mga members ng core group ni Pastora Miden and ng church planter po sa San Mateo. So tanggapin po natin ang word na i-share po ni Teacher Vicky. Magandang gabi po sa bawat isa. Ang ating pong pag-uusapan ay mula sa aklat ng Juan 5:14 to 15. At ganito po ang sinasabi, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinakikinggan niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Tayo sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na ikaw po ang manguna sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Isang katanungan po na
Mayroon po ba tayong panalangin na madalas ay parang naiinip tayo na hindi natin pang makita yung kasagutan? Sa atin pong tema ngayon na God hears prayer ay makikita po natin dito ang kasagutan. Ang unang punto, may lakas loob tayo na lumapit sa Diyos. Dahil kilala natin siya, may personal na relasyon tayo sa Kanya. Mayroon tayong connection sa Diyos at ito yung nagbibigay lakas loob sa atin. May pagkakataon nga lang, pagbatbat tayo ng problema, kaliwat kanan ang pinagdadaanan. Minsan, nagtatampo ka na sa Diyos, marami ka ng bakit. Tandaan, ang Diyos ang kalakasan natin at pribilehiyo po natin na lumapit sa Kanya dahil anak niya tayo at kahit kailan, hindi niya po tayo ire-reject. Ang ikalawa, ibibigay niya ang anumang hingin natin sa Kanya. Pero may pasabali, kung ito'y kalooban niya, ang salitang anuman, ang ibig sabihin po ay kahit ano ay kaya niyang ibigay. Kayang ibigay ng Diyos, walang partikular, kundi bawat aspeto ng buhay natin ay may kakayanan po ang Diyos. Lalo na kung naaayon sa Kanyang kalooban, ang inaasahan lang po sa atin ay maghintay po tayo ng mayroong katiyagaan. Wait patiently. Ang ikatlo, ang Diyos ay nakikinig. Hindi po bingi ang ating Panginoon. Di rin siya busy, di tulad ng tao na cannot be reached. Minsan walang wifi o walang signal. Hindi natin makontak ang mga tao, pero sa Diyos may kalayaan tayo na makipag-usap sa Kanya. Tandaan po natin na kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, ibibigay niya ang anumang bagay na hinihingi natin sa Kanya. Basta't ito po ay ayon sa Kanyang kalooban. Huwag po tayong magsasawa. Tayo po ay maghintay sa katugunan ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa iyong salita na mayroon kaming lakas ng loob na lumapit sa iyo sapagkat kami ay naniniwala na hindi mo kami bibiguin. Salamat po dun sa katugunan din ng aming panalangin na kung ito ay ayon sa iyong kalooban, alam po namin na ito ay iyong pagkakaloob. At salamat din, Lord, dahil ikaw ay nakikinig na Diyos. Mayroon kang panahon sa iyong mga anak. Kaya pinagtitiwalaan po namin ang pangako mong ito. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Ganda gabi po sa bawat isa. Ayan, thank you po Teacher Vicky para po sa message natin ngayong gabi. Ayan, sabi po doon, pribilehiyo po natin na lumapit sa Diyos dahil anak niya po tayo. Kaya nga po may lakas loob tayo na lumapit sa Kanya at ibibigay niya po ang anumang hingin natin sa Kanya. Basta po, ayon sa plano niya. Kasabay po nito, ang Diyos daw po ay nakikinig sa atin. Amen po. Sa panahon, sa oras na po ito, tayo po ay dadako na sa ating prayer time. Napapangunahan po ng ating mga prayer leads mula sa TMCCU. Bago po tayo mag-start ng panalangin, gusto ko po mag-share muna po ng isang verse mula sa Exodus 15 verse 2. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God and I will praise Him. My Father's God and I will exalt Him. Manalangin na po tayo. Mula kay Lola Nelia. Lord, hear my prayers for my sick relatives, Ate Nilda, Tony, and Minette. Lord, itinataas ko po sa inyo yung buhay ni Lola Nelia. Naway lagi niyo po siyang proprotektahan at wag niyo po siyang pababayaan, Lord. And itinataas ko din po sa inyo yung buhay ni Lola Nilda, Lolo Tony, and Tita Minette, Lord. Na lagi niyo po silang proprotektahan and ialis niyo po sila sa lahat ng masasama at
Pagalingin niyo na po sila, Lord. Ikaw lang po yung makakatanggal ng lahat ng masamang mangyayari sa kanila, and always supervise them po, Lord, and ingatan niyo po sila palagi and pagalingin niyo po sila. In Jesus' name we pray, amen. Mula po kay Ate Maricar Hermosa, kagaling ng aking nanay o ring, ganun din po ng aking sipon almost 1 week. Praying din po sa aking anak na si MJ, lalo na ngayon na iba ang kanyang pinagkakaabalahan. Lord, alam niyo po ang dalangin ko bilang ina, ikaw na po bahala kay MJ. Provisions lalo na ngayon na mahal ang bilihin, naniniwala po ako na di ka nagkulang. Lord, itinataas ko po sa inyo yung buhay ni Ate Maricar, and tulungan niyo pong gumaling po yung kanyang nanay na si Nanay Oring, and ganun din po sa kanyang sipon na magtatagal na po ng almost 1 week. Lord, ingatan niyo po yung mga buhay nila, and pinagpe-pray ko din po si MJ na madami po siyang pinagkakaabalahan, Lord, and tulungan niyo po sila. At alam ko pong ikaw lang po makakaalis ng lahat ng problema at mga inaabalahan po nila, Lord God. And provisions na din po sa kanila, wag na wag niyo po silang pababayaan. Lalo na po mahal ang bilihin ngayon. Wag niyo po silang hayaan na magkulang sa lahat ng kanilang mga bilihin, Lord God. And tulungan niyo po lagi silang may makukuhang pera po. And ingatan niyo po sila, Lord God. Always protect and guide them. In Jesus' name we pray. Amen. Kay Kuya Isosceles, Lord, bless niyo po paninda ko. Lord, itinataas ko po sa inyo yung buhay ni Kuya Isosceles na nawa po madaming taong bumili sa mga paninda niya. At ikaw po laging mag-guide po sa kanya sa pagpaninda. Lagi niyo po siyang poprotektahan at wag na wag niyo po siyang pababayaan, Lord God. Ikaw lang po makakatulong sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Kay Kuya Bobby, Lord, praying for my healing. Lord, itinataas ko po sa inyo yung buhay ni Kuya Bobby na pagalingin niyo na po siya at ilayo niyo po siya sa lahat ng masamang kasakitan, Lord God. Wag na wag niyo po siyang pababayaan, Lord God, and lagi niyo po siyang proprotektahan. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po at manalangin na pinapanalangin po ni Kuya Jackie na thank you sa lahat ng biyayang kinakaloob, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng pagpapala sa kahit anumang problema ang aming kinakahirap ay hindi ka nagkulang sa amin. Patuloy na pag-iingat, gabay at proteksyon, provision sa pamilya ni Kuya Jackie, Panginoon, na hindi po sila mawalan. Ikaw na pong bahala. Kung ano man kakainin nila ngayon, Panginoon, mga panggastos nila, Panginoon, ay sa iyo po namin pinagkakatiwala lahat, Panginoon. Mag-provide ka po ng siklig umaapaw para sa family niya, Panginoon. Salvation para sa mga mahal niya sa buhay, Lord. Ikaw lang po ang kayang magbigay nito, Panginoon. Nananalangin ko po, makapag-share siya, Panginoon, at tawagin mo po ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon, para magsilbi rin sa iyo, Panginoon. Tawagin mo po para maging Christian rin, Lord, at kilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Kay Ate Rose, Lord, na salamat sa pag-provide mo ng financial, Panginoon, sa pamilya niya, sa kanya. Sa mga gastusin ay hindi ka nagkulang sa pamilya niya, Lord. Napakalaking tulong nito, Panginoon, at maraming salamat, Lord, na maging maayos po ang kalusugan, gayon na rin po ang pamilya. Tawag magkakasakit, Lord, sa panahong manto na uso ang sakit, Lord. At ikaw ang tanging may kayang magbigay sa amin ng proteksyon. Pinapanalangin ko po yung healing na ikaw yung Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Ikaw yung Diyos na dakila na maranasan ni Ate Rose yung kagalingan sa pamilya niya. Yung prevention ng mga sakit, Panginoon, ay ilayo mo po ang pamilya niya mula dito sa mga sakit na ito. At iligtas mo po sa sakuna sa mga nangyayari sa Pilipinas ay napakagulo na, Lord. Ilayo mo po ang pamilya niya, Panginoon, doon. Sa bansa na ito, napakadami na nangyayari, mga kalamidad, aksidente, mga karahasan, Lord. Ilayo mo po ang mga anak mo, Panginoon, at ang pamilya ni Ate Rose, Lord. Si Armin, na ipanalangin ko po at pagsamba po. Salamat sa lahat ng biyaya mo, Panginoon. Gagala kami, Panginoon, sa
pagpapala at biyaya na binigay mo sa amin, Lord. Pinapanalangin ko po yung abundance, Panginoon, ng blessings mo, Panginoon, para sa mga buhay nila, Panginoon. Huwag mo po silang papabayaan, Lord. Pinapanalangin ko po ang bawat pamilya nila. Salamat. Kung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Galing po kay Pastor Amiden. Lord, please bless all the students of LJCS. Makabayad lahat ng students ng fees. May you open more doors for sponsorship, subsidies, and more enrollees. The LJ Canteen will be a blessing to the school, strength, joy, and wisdom to the management and staff. God be glorified. Yes, Lord, inaangat po namin ang buong LJCS, Lord. Ikaw po ang nagkaganito at ikaw po ang magsusustain ng institution na to, Lord. I pray lahat ng students doon is bigyan po ng wisdom na to navigate sa mga challenges, Lord, na ma-honor ka nila sa lahat ng ginagawa nila, Lord. We pray na ikaw rin po ang magpa-provide ng pambayad po nila ng tuition, Lord. We pray na you're always on time. May you open more doors for sponsorship and subsidies para po sa mga students na talaga po nangangailangan, Lord. Pray, Lord, for more enrollees kahit late na po makahabol po sila, Lord. May overflow, Lord. Bless mo po yung LJ Canteen, lahat po ng staff doon. Bless mo po ng nanda po nila, Lord. We pray maging blessing sila sa buong school, sa lahat ng employees, sa lahat ng students, Lord. Ibigyan mo po sila ng strength, joy, and wisdom sa lahat din ng management and staff. In Jesus' name we pray. Amen. Para po kay Ate Beatrice, thank you, Lord, for your faithfulness. Salamat sa pag-iingat, patuloy na ang pagpapagaling at pagtugon sa mga panalangin. Salamat sa provision at protection, sa kapanatagan at sa mga pangakong tinutupad at tutuparin po sa buhay ko at sa buhay ng mga iba pang nananalig at sumasampalataya sa Lord. Yes, Lord, we praise you, Lord. We give you thanks sa lahat po ng ginagawa po sa buhay ko ni Ate Beatrice. Thank you po sa faithfulness ninyo sa kahit po namin sa nag-fail kami. Thank you po, Lord, sa patuloy na pag-iingat at I pray na patuloy pa po siyang ingatan, Lord, and her whole family, na magpatuloy po sila sa lakad with you, Lord. Salamat po sa provision na pagpatuloy ka po na mag-provide po sa kanila ng pangangailangan in their everyday. Protektahan mo po sila kahit saan po sila magpunta, Lord. All these things I pray in Jesus' name. Bago po ulit tayo magsimula, gusto ko ulit po mag-share ng isang Bible verse mula sa Psalm 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Manalangin na po tayo. Mula po kay Ate Beatrice Angeles. Thank you, Lord, sa ginawa mo sa buhay mga kamag-anak ko, lalo na po yung mga seniors na katulad. Lord, tinataas ko po sa inyo yung buhay po ni Ate Beatrice, and Lord, thank you po sa lahat po ng blessings and guidance yung ginawa niyo po sa buhay niya, and sa lahat din po ng mga tao na around her po, sa mga kamag-anak, lalo na po sa mga seniors na katulad niya po, Lord God. Lord, give them grace na kayanin po nila ang bawat bukas, and wag niyo po silang hayaang magkasakit, Lord God. Always protect them, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mula po kay Lola Daisy. Salamat po at ligtas kaming nakarating sa aming tahanan mula sa long drive at 3 araw na vacation namin. Lord, itinataas ko po sa inyo yung buhay ni Lola Daisy. And thank you, Lord, sa pagprotekta po sa kanila mula po sa kanilang bakasyon. And thank you, Lord, na ikaw po yung nagmanubela sa kanila pauwi po dito. And thank you, Lord, na binigyan niyo po sila ng guidance and protection, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Mula po kay Lola Nerick. Thank you, Lord, sa blessings na binibigay mo sa family namin. Palagi ikaw on time and answer prayer. Lord, thank you po sa buhay ni Nerick. And thank you, Lord, sa protection niyo po at sa mga blessings na binibigay niyo po sa kanila ng family niya po. And patuloy lang po, Lord, na bigyan niyo po sila ng blessings
and guidance, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Mula po kay Tita Ami. Thank you, Lord. Kompleto po kaming family to celebrate Joey's birthday. Thank you for another year you've added to his life. Lord, thank you po sa buhay ni Tita Ami. And thank you, Lord, na binigyan niyo po yung family niya ng time para po maging kompleto sila sa birthday po ni Kuya Joey. And thank you, Lord, na may isa pa po siyang taon, Lord God. And patuloy niyo pong gamitin siya bilang isang servant mo, Lord God. Huwag niyo po silang pababayaan yung family po ni Tita Ami. And always guide and protect them, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po manalangin na kay Kuya Jason, Lord, bless family, Panginoon. Bless mo po ang kanyang pamilya sa TMCC, Panginoon. At gawin mo po silang good stewards sa Panginoon. At pagpalain mo pong pamilya nila, Panginoon. Mas mapalalim nila, mag-grow sila spiritually, Panginoon, kasama ng church na ito, Lord. Pinagpapanalangin ko po si Ate Lorna, Lord, yung guidance, protection, and financial provision sa kanilang pamilya, Lord, na hindi mo po sila mapabayaan, Lord. Yung guidance, protection, saan man sila pupunta, ano mang gagawin ng pamilya niya, Panginoon S. Samahan mo po sila, Panginoon, tago mo po sila sa iyong likuran, Panginoon, at patuloy mo po silang pag-ingatan. Financial provision, Lord, at alam ko hindi ka magkukulang sa bawat isa sa mga anak mo. Dinudulog mo lahat ng panalangin namin, Panginoon, about dito, Panginoon. Bless mo po ang family, Lord, ni Ate Lorna sa financial, Panginoon. Si Kuya Buddy, Panginoon, Lord, thank you, Lord, sa second successful injection ng left eye, Lord. Thank you, Lord, sa provision para sa related expense sa procedure, Lord. Pinag-pray ko po yung success, Panginoon, sa operation na naganap at sa successful na second injection para sa kaliwa niyang mata, Lord. Pinag-pray ko rin po na salamat, Lord, sa blessings mo, Panginoon, sa natugunan mo sa kanilang pananalangin, Panginoon, sa kagalakan na binigay mo para sa kay Kuya Buddy, Lord. Salamat, Lord. Kay Ate Arlene, Lord, pinag-pray ko, Lord, na makabangga, Lord, sa makipag-ugnayan at tumupad sa nakasunduan na ipiayos ng damage at coach. Lord, ipinapanalangin ko po yung tao na ito, Panginoon, is touch mo po ang kanyang puso, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na makipagsundo, Panginoon, Lord. Ikaw lang ang kaya nito, Panginoon, na gumawa nito, Lord. Alam ko nagagawan mo ito ng paraan para kay Ate Arlene, Lord. Yung repair yung mga damage na nagawa ng kotse and na-cost, Panginoon, sa kotse, Lord. Pinag-pray ko po yung ma-fix lahat ito, Panginoon. Pinag-pray ko po yung bawat isa na dumudulog sa Panginoon ngayong gabi na wag mo po silang papabayaan, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, let's continue po. Para po kay Ate Liza, Lord, heal your land, your people, and find us faithful until you return. Yes, Lord, sa lahat po na nangyayari sa bansa namin, Lord, may you please heal the land by reviving the people in it, Lord. Heal your people, Lord. I pray na masik ka nila sa lahat ng ginagawa. To read your word and to pray. May you find us faithful, Lord, hanggang sa pagbabalik. In Jesus' name, amen. Para po kay Ate Tess, patuloy na kalakasan ni Nanay Lucia, kalakasan ko at kagalingan sa matanginig. Inaangat po sa inyo, Lord, si Tita Tess at ang kanyang Nanay Lucia, at si Kuya Nick, Lord. I pray na ikaw po ang tunay na nagpapagaling sa kanila, Lord. Hipuin mo po ang kanilang katawan, Lord. You give them healing, you give them strength, Lord. Sa mga katawan nila, Lord, sa mga karamdaman nila. In Jesus' name. Para po kay Ate Leticia, kaligtasan ng mga anak at apo. Yes, Lord, inaangat po ang mga anak ni Tita Leticia and mga apo niya. We pray, Lord, may you open their hearts, may you soften their hearts and open their minds for you, Lord. May they seek you in your word, and we pray na tanggapin ka po nila bilang Lord and Savior. In Jesus' name. Amen. Para po kay Ate Lulu, wisdom and discernment. Yes po, Lord, sa lahat po ginagawa niya, Lord, I pray na may your wisdom, may you give her wisdom and discernment, Lord, na manavigate lahat ng hinaharap niyang challenges sa pang-araw-araw, Lord.
may all of it bring you honor and mag-glorify ka po in Jesus' name. Amen. Para ka po kay Tito Lorna, kagalingan sa sakit nila Cecil Olaso sa kanyang gallstone, naway magkaroon po siya ng sponsor para sa kanyang pag-opera. Yes po, Lord, nahanap po namin si Ate Cecil Olaso. I pray, Lord, na ikaw po ang magpo-provide, Lord, sa lahat ng panggastusin nila. Mag-provide ka po ng mga sponsors, Lord, sa pang-opera. May you heal her, Lord, sa kanyang karamdaman, Lord. I pray for this operation na maging successful po. Gabayan mo po yung mga doktor, yung mga nurse, lahat po. Gabayan mo po sila for a successful surgery, Lord. Lahat nito, I pray in Jesus' name. Bago po ako mag-start, gusto ko ulit po mag-share ng Bible verse from Deuteronomy 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Manalangin na po tayo. Mula kay Ate Abigail. Lord, salamat po sa aking lagnat. Patuloy ko pong dala ang aking headache at sipon. Lord, itinataas ko po sa inyo yung buhay ni Ate Abigail. And thank you, Lord, na pinagaling niyo po siya sa kanyang lagnat. And patuloy niyo po siyang protektahan. At po yung headache at sipon niya. Hawakan niyo po yung kanilang mga katawan at ibalik niyo po ang lakas nila, Lord God. Huwag niyo po silang pababayaan. And huwag niyo pong hayaan na manghina yung katawan po nila, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Mula kay Kuya Erhanal. Praying for protection, good health, guidance, and provisions to me and my family. Healing, Lord, to our pain and sicknesses. Lord, always lead me on the path that you want me to go through. Thank you for everything you have done in me and my family. Lord, itinataas ko po sa inyo ang buhay ni Kuya Erhanal. And thank you, Lord, na lagi niyo po siyang pinoprotektahan for your divine protection, Lord God. And thank you, Lord, sa mabuting health na binibigay niyo po sa bawat isa sa kanila, Lord God. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord. And huwag niyo po silang hayaan magkasakit, Lord. And Lord, i-guide niyo po siya sa path na gusto niyo po siyang pumunta, Lord God. And huwag niyo po siyang hayaan ma-stray away from you, Lord. Ikaw lang po yung makakapagligtas sa aming lahat, Lord God. And tulungan niyo po sila. And thank you, Lord God, sa lahat po ng biyaya na binigay niyo sa kanya at sa kanyang pamilya, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mula kay Lola Daisy. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng blessings at sa mga answered prayers. Yes, Lord, thank you po na in-answer niyo po lahat ng mga prayers na pinagpe-pray po namin, Lord. Alam niyo po yung puso ng bawat isa sa kanila. And tulungan niyo pong madami pa pong answers ang matupad, Lord, dahil sa inyo. Pinagkakatiwalaan ka po namin, Lord, and patuloy po kaming umaasa sa inyo. Alam po namin na ikaw lang po makakagawa ng lahat ng imposible, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Pinapanalangin ko po yung kay Ate Jackie, Panginoon, sa kanyang daughter, si Ate Julian, Lord, na guide and protect and bless her, Lord. Ang buhay po nilalapit ko po yung buhay ni Ate Julian sa iyo, Panginoon, para protektahan siya, Panginoon, at pagpalain mo siya, Panginoon, ng siksik, liglig, umaapong pagpapala. Panginoon, yung provision, Lord, ikaw po ang provide sa kanyang tuition fee, Lord, sa kanyang school, and good health, Lord, is nowadays, Lord, ngayong panahon na to, good health ang pinaka-importante, Lord. At Lord, gabayan mo po si Ate Julian, Lord, at si Ate Jackie, Panginoon, sa kanilang mga gagawin, Lord. Si Ate Lorna, Lord, pinag-pray ko po kay Ate Carol at Ate Carmen, Panginoon, sa kanilang mga sakit. Sa kidney, Lord, nililift ko po, Panginoon. Lalapit ko po sila sa iyo, Panginoon, na para ipanalangin, Lord, yung recovery, Panginoon, sa kanyang kidney, Lord, is pagalingin mo po siya, Lord. At bigyan mo po siya ng comfort, Panginoon, sa pain, sa anumang pain na kanyang nararamdaman dahil sa condition na ito, Lord. Ikaw po ang Diyos na magpapagaling, Panginoon. At ikaw po ang Diyos na nagtutugon, Panginoon, at nangangako, Panginoon.
Ay makapag-recover agad, Panginoon, in Jesus' name, Lord, in Jesus' name, na makapangyarihan mo pangalan ay nagpapagaling, Panginoon. Galing ko rin po yung kagalikan ng lagnat, Panginoon, ng apo ni Ate Lorna, Panginoon, na si Lola Lorna, Panginoon, na si Jaden, Lord. We pray healing, Panginoon, para sa member ng pamilya niya, Lord, na anumang condition yung kanilang nararamdaman, Panginoon, ay ikaw lang makapagpagaling nito, Panginoon. Si Ate Mirna, Lord, with financial needs and good health, Panginoon, for Nanay Adela, Gloria, Caridad, at Tatay Carlito, Panginoon, sa Baras Church, Lord. And nag-pray ko po, Lord, yung mga financial needs, kung anumang kailangan, Panginoon, paggastosan, Panginoon, ikaw pang provide nito para sa mga buhay nila, Panginoon, na hindi po sila makapost, Panginoon, kundi dadaloy yung pagpapala, Panginoon. Sa church sa Baras, Panginoon, is mag-grow, Panginoon, ang mga faith ng mga tao doon, Lord. Salamat sa mga buhay ng bawat isa na lumapit sa iyo, Panginoon, ngayong gabi. Sa mga taong ito, Panginoon, is we bless, Panginoon. Pinag-pray ko po yung mga family nila, Panginoon, yung provision, Panginoon, yung healing, comfort, yung peace of mind, Panginoon, para sa buhay ng mga bawat isa, Panginoon. Ito po kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Para po kay Ate Mai, pray for deliverance against sickness for our family and restoration of our health, provision for our daily needs, bills and for tuition fees, and baon of our 3 children, new clients for me and my husband, praying na mabenta namin ang property of Rianeric's client, claiming for the miracle na nilalapit namin kay Lord. We thank you, Lord. Yes, Lord, pinapraise ko po namin sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ni Ate Mai. Pray na deliver mo po sila sa mga sakit po ng nasa pamilya po nila, Lord. Ikaw po magdi-deliver sa kanila. Ikaw po magpapagaling sa kanila. We restore their health. Give them strength, Lord. We pray, Lord, ikaw rin po provide sa lahat ng pangangailangan nila sa pang-araw-araw, Lord. The daily needs, Lord, pambayad sa bills, sa tuition fees, and baon, Lord. Ikaw po ang magsusustain sa kanila, Lord, magpo-provide. In Jesus' name, we pray, Lord, ikaw rin po mag-provide. Ikaw po magdadala ng mga bagong clients para sa kanyang asawa, Lord. Praying na maging successful po ang pagbenta nila ng property. We pray, Lord, we claim the miracle, Lord. We claim your miracle in Jesus' name. Para po kay Ate Christine, thank you, Lord, sa iyong guidance and provision sa aming family. In Jesus' mighty name. Yes, Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat ng ginagawa mo po sa buhay ni Ate Christine, Lord, sa lahat ng guidance na binibigay mo po sa kanya. I pray na magpatuloy pa po kayo magbigay ng guidance and ng wisdom and ng strength na magpatuloy po sa buhay. And kayo po, syempre, magpa-provide ng pangangailangan nila, Lord. All these things we pray. In Jesus' name. Mag-share lang ulit po ako ng isang Bible verse mula sa Psalm 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him. Manalangin na po tayo. Mula po kay Kuya Armin. Gabay, patnubay, protection, kagalingan, provision ng bawat pamilya ng aking mga anak. Salvation din ng aming unsaved loved ones. Don and Army family, Ronnie Marifa family, Chris Lauren family, Sid Mylene family, Jen Princess, and Eman Chanel family. Tulungan mo po ang mga family mentioned here na matagpuan at ma-encounter kanila upang maranasan nila ang mga biyaya mo sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Lord, itinataas ko po sa inyo ang buhay ni Kuya Armin at patuloy niyo po siyang protektahan, Lord God, at patuloy niyo po siyang isupervise. Give him the grace na kayanin niya pang bawat bukas, Lord God. And Lord, tulungan niyo pong maligtas din po lahat ng mga family na minention ko po kanina, Lord God, na mas makilala ka pa po nila, Lord, and I left everything up to you po, Lord God, para po sa family na na-mention niya po doon. And tulungan niyo po sila na matagpuan at ma-encounter kanila, Lord God. And tulungan niyo pong ma-recognize kanila as their Lord and Savior, Lord.
Jesus' name we pray. Amen. Kay Ate Ophel, thank you, Lord, for comforts from pain of my knee joints and urinary tract infection. Lord, itinataas ko po sa inyo ang buhay ni Ate Ophel. And thank you, Lord, na pinagaling niyo po yung sakit na nararamdaman niya po sa kanyang knee joints. And thank you, Lord, dahil po nawala na po yung infection niya. Huwag na huwag niyo po siyang pababayaan, Lord God. And sana po hindi na po siya magkasakit. And kapag po nanghihina po siya, Lord, alam ko po ikaw lang po makaka-bring back nung lakas niya. In Jesus' name we pray. Amen. Pinapanalangin ko po si Ate Ethel, Lord. Thank you, Lord, sa kalakasan. Provision sa pagpapalaboratories, pag-check, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ni Ate Ethel, Lord. Nilalapit ko po siya sa iyong Panginoon. Makapangyarihan Diyos na nagliligtas, Panginoon. Na pinagpapasalamat po namin, Panginoon, yung provision na pinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Sa pagpapalaboratories, Lord, sa mga procedures, salamat sa pagtulong sa kanya, Panginoon. Sa pagpapacheck, Panginoon. Dalayan po yung gamot ng kanyang iinamin, Panginoon, is maayos, Panginoon, ang kanyang hemoglobin, Lord, is we pray healing, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Lord. Kalakasan, kagalingan para sa biyanan na si Cesar Habla, Lord, na prayer healing, Lord, and good health para sa kanya, Panginoon, is matanggal, Lord, lahat ng sickness, lahat ng mga masasamang nararamdaman, Panginoon, sa buhay niya, Lord. Nagpapray ko po yung deliverance, Panginoon, sa mga bagay na ito, Panginoon, at papalitan ng comfort mula sa iyo, Lord. Spiritual growth para sa naabot sa Muslim Church, Panginoon, planting at sa mga bata at adult OBS, Lord. Pinagpapray ko po yung mas mapalapit pa sila sa iyo, Panginoon. Mas mapakapaglingkod pa po sila sa iyo, Panginoon. Mas lumawak ang kanilang knowledge patungkol sa iyo, Panginoon. Tawagin mo po sila, Panginoon. At sila sabay-sabay mag-grow, Panginoon. Spiritual growth, Panginoon. Kasabay ng church, Panginoon. Si Ate Armin, Lord, pangunguna at provision para sa kanyang lab test, Lord. We pray, Panginoon, we claim success, Panginoon, para sa kanyang lab test, Lord, sa anumang gagawin, Panginoon, para mapagtagumpay na ito, Panginoon. Pagkalooban po ng favorable result. Yes, Lord, we claim healing, Lord. We claim victory, Panginoon. We claim success, Panginoon, sa mga gagawin namin, Panginoon. Pinapanalangin ko po yung ubot sipon ng aking apo ng apo ni Ate Armin, Lord, yung skin problem ni Gen, Panginoon. We play healing, Panginoon, sa kanyang apo, Lord, na ikaw lang po ang tanging makakapagpagaling sa buhay ng mga taong ito, Lord. Pray ko po yung comfort, yung peace of mind, Panginoon, yung assurance, Panginoon, na ipapagaling mo po sila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Patuloy mo po iparanas ang iyong kadakilaan at biyaya sa mga taong ito, Lord. Nagpapasalamat ko po ito. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, patuloy po tayong manalangin para po kay Ate Christine, healing prayer for Abigail Caballero, John Valle, Eileen Francisco, and James McPhilly. Yes, Lord, inaangat po namin ng mga tao nito, Lord. I pray na hituin mo po ang kanilang katawan, pagalingin mo po ito, Lord, gamitin mo po ang mga gamot, and the rest, Lord, para po pagalingin po sila at tibayan po, palakasin po ang kanilang existensya. Para po kay Pastor Arnel, praise God for MK teachers. Pray for provision sa family, protection, and favor ni Lord sa studies. Pray for kids na mag-grow sila sa faith and wisdom sa pag-aaral. Pray for LGCS teachers and staff, strength, joy, and wisdom. Yes, Lord, thank you, Lord, sa buhay po namin at sa lahat po ng MK teachers. We pray, Lord, ikaw po magpaprovide sa lahat ng pangangailangan namin sa araw-araw, pang tuition fee, Lord, pambaon, papuntang school at pauwi. We pray, Lord, kahit saan sila magpunta, lagay mo po yung kamay mo po sa kanila para panatilihin po silang ligtas, Lord. We pray, Lord, for your wisdom na manavigate sila sa lahat ng challenges na hinaharap nila sa studies, Lord. May your favor be upon them. We pray, Lord, sa mga kids sa MK, we pray, Lord, na sa lahat po ng tinuturo namin ay maisa puso at maisa isip po nila, Lord. May they grow in your relationship with you, have faith and wisdom, Lord, sa iyo at sa kanilang pag-aaral, Lord. Gabayan mo rin po sila. We pray, Lord, for
LGCS teachers and staff, bigyan mo po sila ng strength, ng mahabang pasensya, ng joy and strength, na para magpatuloy po sila sa kanilang ginagawa, Lord. In Jesus' name we pray. And para po kay Ate Arlene, praying for God's wisdom and guidance to family business opportunity. Yes, Lord, sa kanila pong kinakaharap ngayon, Lord, sa mga opportunities, I pray na magabayan mo po sila, bigyan mo po sila ng wisdom, Lord, ng discernment, na sa lahat po ng pagdesisyon nila, ikaw po ang ma-honor and mag-glorify, Lord. All these things, I pray in Jesus' mighty name. Amen. Kay Ate Ophel, praying for my family to be always grateful to the Lord for all blessings of healing, physical, emotional, mental, and best of all, spiritual healing. Lord, itinataas ko po sa inyo ang buhay ni Ate Ophel at yung pamilya niya po, Lord God, na thank you, Lord, po sa lahat ng biyayang binibigay niyo po sa kanila. And thank you, Lord, sa healing na binigay niyo po sa kanila physically, emotionally, and mentally, and most of all, spiritual healing, Lord God. Patuloy niyo lang po silang gabayan, Lord God, sa kanilang pagkakilala po sa inyo, Lord God, na mas lumalim pa po yung pagkakilala po nila sa inyo, Lord. Huwag niyo po silang pababayaan, and lagi niyo pong protektahan sa Lord God na sila lang po ang laman ng puso niyo. As ikaw lang po ang laman ng puso nila, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ate Sherry, nagpapasalamat ako sa kasalanan ng pangangatawan namin mag-iina sa kabila ng ubo at sipon. I thank God for healing us from fever. God is good. Yes, Lord, napakabuti niyo po. At ikaw lang po ang gumagawa ng lahat ng imposible, Lord God. And thank you, Lord po, sa kalakasan na binigay niyo po sa kanilang mag-ina. Dulot po ng ubo at sipon, Lord God. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord God, and tulungan niyo po sila lumayo sa lahat ng kapahamakan at sakit, na huwag na po silang magkasakit ulit, Lord God. Please touch their bodies po, at ibalik niyo po ang lakas nila na nakuha po ng sakit na iyon, Lord God. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. Kay Rosana, Ate Rosana, praying for healing kay Ate Esmer sa kanyang sakit sa kidney at provision para kanyang pagpapagamot. Lord God, itinataas ko po sa inyo ang buhay ni Ate Rosana, and pagalingin niyo po si Ate Esmer sa kanyang sakit sa kidney, Lord God, at provision po para sa kanyang pagpapagamot. I-comfort niyo po sila, Lord God, at bigyan niyo po sila ng pag-asa at lakas na hindi po sila mawawalan ng mga nasa bulsa po nila para po sa gamot po. And tulungan niyo po lang silang maging malakas, at pagalingin niyo na po si Ate Esmer sa kanyang sakit sa kidney. And ibalik niyo po ang lakas niya, Lord God. Ikaw lang po makakagawa ng lahat na ito. Pinagkakatiwalaan ka po namin, Lord God. And umaasa lang po kaming lahat sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Kay Ate Dulce Cruz, Lord, ay pinapanalangin ko po yung matulungan magpatawad at tutunan magpatawad ang pamangkin ko at maalis yung galit sa kanyang puso, Lord. Di po yung pong kanyang puso. Lord, pinapanalangin ko po, Panginoon, yung pamangkin ni Ate Dulce, Panginoon, na yung tulungan mo po siya, Panginoon. Turuan mo po siya kung paano magpatawad, gaya mo, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, yung kanyang galit na kanyang nararamdaman, Panginoon, sa kanyang puso. Lord, ikaw lang ang kaya mag-alis nito, Panginoon. I-clear mo po ang kanyang mind, ang kanyang puso, Lord. Tanggalin mo po yung hatred, yung anger, Panginoon, na kanyang nararamdaman, Panginoon. Lord, pinagpipili ko po yung recovery, Panginoon. Lumapit po ulit siya sa iyo, Panginoon. Hindi na po ulit ito, Panginoon. Kay Ate Jackie, Lord, pray for healing, Panginoon. Touch my shoulder and gumaling na po. Gumaling na po si Ate Jackie, Lord. Yung kanyang shoulder, Lord. Ipuin mo po ito, Panginoon, at pagalingin mo po, Lord. Pray for healing, Panginoon, para kay Ate Jackie, Lord. Nilalapit ko po siya sa iyo, Panginoon, kanyang balikat, Lord. At ibang signs and symptoms ng kanyang nararamdaman, Panginoon.
We pray for miracles, Panginoon, for my unspoken prayer, Lord. Lord, marami po kaming narinig, Panginoon, nasaksihang mga miracles, Panginoon, Lord. Gusto ulit namin, Panginoon, masaksahin ulit ito, Panginoon. Iparanas mo po sa kanila ang miracle na ginagawa mo, Panginoon, para sa mga buhay namin, Lord. Kaya Ate Rosana, Lord, ko pasalamat sa Panginoon sa kanyang protection, guidance, Lord, and provision sa kanilang buong sambayanan, Lord. We pray, Panginoon, Lord, yung napaka-thankful po namin, Panginoon, dahil sa mga situations na nangyayari, Lord, is hindi mo kami nakakalimutan, Lord, na Diyos ka po, Panginoon, na nagpo-provide, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Pagpapalagong spiritual ng life ni Faith, Lord. Lord, pinag-pray ko po, Panginoon, yung mag-grow, Panginoon, yung faith namin, Panginoon. Ate Rosana, Panginoon, pinagpapanalangin ko po yung buhay ng mga bawat isa nito, Panginoon, na masaksihan po nila, Panginoon, yung healing na ginagawa mo, Panginoon. Maranasan ulit nila, Panginoon, yung healing, yung peace of mind, yung comfort, Panginoon. I-provide mo po, Panginoon. At tugunan mo po ang kanilang mga panalangin sa iyo, Panginoon. Kami dumudulog, Panginoon, kumakatok sa pintuan ng langit, Panginoon. Kami pagbubuksan, Panginoon, Lord. Sabi mo nga po, Panginoon, kumakatok, pinagbubuksan, Panginoon. Yung naghahanap ay makatagpo, Lord. Kaya ano man pinapanalangin namin, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na pagpapala mo po ito, Panginoon, at tutugon, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, patuloy po tayong manalangin para po kay Roel. Pray for provision, protection, good health sa family. Wisdom sa pag-aaral ng mga anak ko, kina Raven, Kim Kurt, John, Liam, at Emmanuel, and protection sa school. Favor sa paghahanap ng trabaho ng asawa. Yes, Lord, inaanap po namin itong mga concerns po namin, Lord. We pray, Lord, ikaw po magpro-provide po sa pang-araw-araw nilang panggastusin, Lord. Pray, Lord, na kahit saan sila magpunta, bawat isa sa kanila ay may your hand be upon them and protect them, Lord, sa mga kapahamakan. We pray, Lord, palakasin mo po ang kanilang resistensya, Lord, na labanan po ang mga sakit sa family, Lord. We pray, Lord, para po kay Raven, Kim Kurt, John, Liam, at Emmanuel, mabigyan mo po sila ng wisdom, Lord, na sa lahat ng ginagawa po nila, ikaw po ang ma-honor and mag-glorify. Protektahan mo din po sila papasok palabas ng school, Lord. Pray, Lord, na i-guide mo po may faith upon na sa paghahanap ng trabaho ng kanyang asawa, Lord, na i-guide mo po siya sa work na mag-glorify ka, sa work na safe, sa work na mas mapapalapit po siya sa iyo, Lord. In Jesus' name, amen. Para po kay Ate Armin, pray for continuous good health, strength, joy, and wisdom for Princess Anne. Protection sa araw-araw na work niya. Financial provision para sa tuition fee ng aking mga apo. Kasipagan sa kanilang pag-aaral at sa paggawa ng mga modules nila. Yes, Lord. Thank you po sa faithfulness mo na may good health po sila and sa iyong provision, sa iyong guidance sa buwan nila. I pray, Lord, na magpatuloy ka po na palakasin ng kanilang kalusugan, Lord. Magbigyan po pa po sila ng strength, Lord, ng joy, ng wisdom, para kay Princess Anne, and protektahan mo po siya sa mga kapahamakan, Lord. Kahit saan siya magpunta. We pray, Lord, na kayo po mag-provide at magpa-provide, Lord, ng pang-tuition fee po ng kanyang mga apo. Bigyan mo po sila ng kasipagan, Lord, sa pag-aaral nila. May your hand be upon them, may your wisdom be upon them, Lord. Sa paggawa ng modules nila. All these things I pray in Jesus' mighty name. Bago po ako mag-start, gusto ko ulit po mag-share ng isang Bible verse. So, mula po sa Isaiah 41 verse 10. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Manalangin na po tayo. Mula kay Tita Mayat Asguera, praying na matanggap sa San Francisco Fire Department si Jeffrey, makatapos on time si Sam sa kanyang masteral studies, provision, protection, and wisdom sa pag-aaral nila Hannah, Ishi, at JD, magalingan sa Kof, Gary, Gab, Mayat, pag-iingat kay Gabi sa business meeting niya sa Korea,
magkaroon ng maraming clients si Alex sa kanyang event business, salvation for our loved ones, praying for provisions sa mga lab tests and checkups. Lord, itinataas ko po sa inyo ang buhay ni Tita Mayat, and tulungan niyo pong matanggap po si Kuya Jeffrey ng San Francisco Fire Department, Lord God. Alam niyo po yung laman ng mga puso nila, Lord God, and tulungan niyo po siyang matanggap po doon, Lord. And patuloy niyo po siyang bigyan ng lakas sa anuman pong problema pang dinadaranas niya po ngayon, Lord God. And tulungan niyo po si Ate Sam sa kanyang masteral studies na makatapos po siya on time, Lord God. Alam ko pong may plan ka po para sa bawat isa sa amin dito. And tulungan niyo po si Ate Sam na makatapos po siya on time sa kanyang pag-aaral, Lord God. And lagi niyo pong proprotektuhan at i-guide at i-overlook po ang pag-aaral nila Hannah, Ishi at JD. Wag na wag niyo po silang pababayaan, Lord God, and lagi po ikaw ang nasa laman ng puso't isip nila, Lord God. And tulungan niyo po silang mag-bring glory po sa pangalan niyo, Lord. Wag niyo po silang pababayaan sa pag-aaral nila, Lord, and ingatan niyo po sila palagi. And Lord, itinataas ko po sa inyo ang buhay ni Gary Gabmayat na pagalingin niyo po sila sa kanilang mga kasakitan sa ubo po, na pagalingin niyo na po sila, Lord, at ilayo niyo po sila sa lahat ng sakit at kasamaan sa mundong ito, Lord God. Bigayin niyo po sa kanila ang lakas nilang nawala dahil sa ubo na ito, Lord. And tulungan niyo po si Gabby sa business meeting niya po sa Korea. Paingatan niyo po siya doon, Lord God. Wag niyo po siyang pababayaan, Lord, at i-guide niyo lang po siya doon. And tulungan niyo po si Alex sa kanyang event business na marami pa pong mga kliyente ang makuha po ni Alex. And tulungan niyo po siya po sa business niya. Wag na wag niyo po siyang pababayaan. Alam ko pong ikaw lang po ang makakagawa ng imposible, at tulungan niyo pong lumago ang kanyang business, Lord God, para po mag-bring glory siya sa pangalan niyo, sa pangalan mo. And Lord, tinataas ko din po sa inyo ang mga loved ones ni Tita Mayat na salvation po para sa kanila. Wag na wag niyo po silang pababayaan, Lord God, at alam niyo po ang mga nasa puso't isip nila. And Lord, tulungan niyo pong maging okay po yung mga results ng lab test and checkups po ng kanilang mga family, Lord God, na ikaw lang po makakapagpagaling sa kanila, Lord. And wag na wag niyo po silang pababayaan, Lord God. Itinataas ko po sa inyo ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Nilalapit ko po, Panginoon, si Pastor Arnel. Pray for salvation at pagkalaya ng influence sa droga ni Kuya Roy, Panginoon. Lord, we're praying, Panginoon, na for changes, Panginoon, sa buhay ni Kuya Roy, Panginoon. Kung ano mang nangyayari, kung ano mang nasa puso't isipan niya, Panginoon, tanggalin mo po, Panginoon. Lord, marami na po ako nasaksihan, Panginoon, na mga na-influence ng drugs, Lord. Pero ikaw rin yung dahilan para makapagbago sila, Lord. Hindi po kaya sa simpleng rehab lang, Lord, or sa changes, Panginoon, sa sarili, kundi kailangan namin ng tulong mo, Panginoon. Dahil ikaw po ang Diyos na nagbabago ng buhay, Panginoon. Si Ate Solita, Lord, for your health, and sa kanyang pamilya, Panginoon, yung good health, Panginoon, iparanas mo po lagi sa kanila. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa mga sickness, Lord, na pwede nilang maramdaman ngayon, Panginoon, ngayon sa panahon nito, Lord. And guidance and blessings, Panginoon, sa kanilang lahat ng gagawin, Lord, is pangunahan mo po sila, Panginoon. Kanilang mga buhay, Panginoon, ay itago mo sa iyong likuran, Lord. Ikaw po ang manguna, Panginoon. Yung mga plano mo lamang ang masusunod, Panginoon, para sa buhay nila Ate Solita, Lord, ng kanyang family, Lord. And blessings, Panginoon, is patuloy ko mag-provide ng mga blessings, Lord. We pray for provision po, Panginoon, para sa pamilya ni Ate Solita, Lord. And kay Ate Mayet, Lord, is we pray, Panginoon, nilalapit ko po lahat ng OBS leaders, Panginoon, church planters, baby pastors, Panginoon, protection, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. We pray, Lord, for provision also, Panginoon, and wisdom sa patuloy nila, Panginoon, na paglilingkod, Panginoon. Palawak ang iyong iglesia, Panginoon. At compassion, Panginoon, is
Bigyan mo po sila ng nag-aalab, naglalagablab na puso, Panginoon, para matuloy mo po sila, Panginoon, mapaglingkod, Panginoon, sa iyo, Panginoon, na mas marami po ka po pong matawag, Panginoon, sa OBS leaders, Panginoon, para magsilbi sa iyo, Panginoon, maglingkod sa iyo, Panginoon. At marami pong souls, marami pong tao ang ma-reach, Panginoon, at makapagbago, Panginoon. Pag-pray ko rin po, Ruel Nunez kay Papa, Lord, is protection, Panginoon, para sa aking kapatid, Lord, na si Zion, na nakalmot po ng pusa, Lord. Favor, Panginoon, sa na pray ko po na maging successful, Panginoon, yung papaturok, Panginoon, sa aking kapatid bukas, Lord, sa Animal Bite Center, Panginoon, is we pray for success, we claim for healing, we pray for success, Panginoon, sa procedure na gagawin, Panginoon. At kay Pastor Glenn, Lord, we pray for miraculous healing po, Panginoon. For Pastor Lito De Lumen, Panginoon, na nag-suffer, Panginoon, from stroke, Lord. Paranas mo po ang kagalingan mo, Panginoon, nagmumula sa iyo, Lord. Lord, yung miracles, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon. Gusto naming maranasan, iparanas mo po, Panginoon, kay Pastor Lito, Lord. Yung healing, Panginoon, protection, Panginoon, at yung good health po, Panginoon, na mas marami mo pong buhay, Panginoon, ang itawag mo, Panginoon, para makapag-pray po, Panginoon, para sa kay Pastor Lumen, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We pray for healing, Panginoon, sa mga bawat isa na nag-pray, Panginoon, na nag-aas ng healing mula sa iyo, Panginoon. Nag-pray ko po, Panginoon, patagpuin mo po sila, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tuloy po tayong manalangin para po kay Tita Maya. Pray for Baguio and Marawi mission trip. Yes, Lord, inaangat po namin itong mission trip, Lord. I pray na may mga tao po na tumugon po sa tawag na mag-mission trip, Lord. May you anoint them, Lord. May give them the wisdom, yung kalakasan para po mula sa pag-alis hanggang pagbalik, Lord. I pray na may your hand be upon them, protect them, Lord, sa lahat ng kapahamakan na tuloy natin. I pray, Lord, that na marami po silang ma-reach para po sa iyo, Lord, and may ma-harvest po para for your honor and glory. In Jesus' name. Para po kay Ate Beatrice, thank you, Lord, sa patuloy na pagagamutan ng mata ni Kuya Buddy sa provision at sa kamay ng mga doktor na nag-aasikaso sa kanya. I-bless po ang mga doktor at paging kay Kuya Buddy ng wisdom at more patience sa series of medical procedure na kanilang isinasagawa. Yes, Lord, thank you po sa iyong provision for your healing hand, Lord. Thank you po. I-bless po lahat ng nag-asikaso po sa kanyang mga doctors, mga nurses, Lord. I-bless mo po sila, na ginamit po sila sa pagpapagaling po ng mata ni Kuya Buddy. I pray, Lord, that bigyan mo po siya ng mas mahabang pasensya, Lord. May you give him comfort and assurance, Lord, na papagalingin mo po siya. In Jesus' name. For Pastor Glenn, we pray for God's wisdom and guidance for the preparations that needed to be done for the pastoral staff retreat on July 2025. Yes, Lord, I pray na magiging wala lang po ito lahat kung hindi ka po ang mangunguna, Lord. Ikaw po ang manguna sa pastoral staff retreat na to, Lord. May you give them the fresh anointing, Lord. Sa lahat po na gagawin nila, may you guide them, Lord. May you give them more strength, may you give them more wisdom, may you give them na maging mas mainit po sila, Lord, sa retreat na ito. Ikaw po magpa-provide, Lord, ng lahat ng pangailangan. All these things I pray in Jesus' name. Para po kay Ate Myla, dalangin ko po na palakasin pa ang aking katawan at pag-iisip. Feeling stress po ako ngayon. Yes, Lord, sa lahat po ay napapasalamat po ako sa iyong grace, Lord, sa mga ginagawa po sa buhay niya. Pero Lord, stress po siya ngayon. I pray may you give her the peace of mind, Lord. May you give her restful sleep, Lord, and rest. May you give her peace in her heart, Lord. Give her strength, Lord, sa lahat ng ginagawa niya. Wisdom, para po magpatuloy po siya, the heart, the joy, na para po magpatuloy po siya sa lahat ng kanyang ginagawa. All these things, Lord, we pray in Jesus' name. Amen. Bago po ulit ako mag-start, gusto ko ulit po mag-share ng memory verse, ay ng Bible verse.
Mula sa Isaiah 41 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Manalangin na po tayo. Kay Ate Armin, pangunguna, pagsama, provision at pag-asa para kay J. Marie sa kanilang paghahanap ng ospital para sa RAI. Tulungan mo po siya at patuloy bigyan ng kalakasan ng puso at isipan, kapayapaan. Ipuin mo po si Jay at idaloy ang kagalingan. Lord God, itinataas ko po sa inyo ang buhay ni Ate Armin at ang buhay po ni J. Marina. Naway tulungan niyo po silang makahanap ng hospital, Lord God, para po sa RAI. Tulungan niyo po siya at bigyan niyo po siya ng lakas, Lord, lalo na po sa puso na ikaw lang po ang laman ng puso niya, Lord God, at palakasin niyo po ang katawan niya, Lord. Pagalingin niyo pa po siya, Lord God, at i-comfort niyo po sila at ikaw lang po makakapagbigay ng pag-asa po sa kanila, Lord God. Ipuin niyo po ang katawan nila at ibalik niyo po lahat ng lakas nila, Lord God. Ikaw lang po makakagawa nito, Lord God. Patuloy po silang umaasa sa inyo at ikaw lang po makakasagot ng mga prayers nila, Lord God. Naniniwala po kami sa inyo at ikaw lang po talaga ang makakagawa nito, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kay Ate Arlene, praying for Sis Evelinda Cruz Benitez, maoperahan na po siya at bigyan siya ng kalakasan ng pangangatawan. Lord, itinataas ko po sa inyo ang buhay ni Ate Arlene at ang buhay po ni Evelinda. Tulungan niyo po silang makaraos sa pagsubok na ito, Lord God, at maoperahan na po sana si Ate Evelinda at ibalik niyo po ang kalakasan na kinuha po sa kanya ng sakit niya po, Lord God. Umaasa din po sila sa inyo, Lord, at ikaw lang po makakagawa ng imposible, Lord God. Tulungan niyo pong maoperahan na po siya at sa pag-opera po naway steady recovery at good health po from them. Ingatan niyo po sila, Lord, at wag niyo po silang pababayaan, Lord. Always protect them at ilayo niyo po lahat ng masasama sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Kay Juan, pagalingan ng ulo ko, sumasakit po. Wisdom, protection, strength, and good health sa lahat ng anak ko. Kaligtasan sa daan, pagpasok sa trabajo at sa school. Lord God, itinataas ko po sa inyo ang ulo ni Jo at pagalingin niyo na po yung ulo niya at sumasakit po siya, Lord God. Ikaw lang po makakatanggal nito, Lord. Kung ano man pong nasa isip niya, kung ano man pong masamang nararamdaman niya, Lord God. Pinagpipray ko po ang divine protection mo at pagalingin niyo na po sila, Lord God. And bigyan niyo pa po sila ng more wisdom, protection, strength, and good health lang, Lord God. Pati din po sa mga anak niya. Huwag niyo po silang pababayaang pamilya, Lord God. Ikaw lang po makakagawa nitong lahat na ito. Pinagkakatiwalaan ka po namin, Lord God, na hindi niyo po sila pababayaan. At ikaw lang po makakapagprotekta sa kanila sa pagpasok nila sa trabaho at sa school na ikaw lang po makakapaglayo ng lahat ng masasama sa kanilang pamilya po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay patuloy na manalangin. Pinapanalangin po ni Ate Abigail, Lord, na Lord, itinataas ko po sa yung successful operation ni Kuya Rodel. Lord, pinag-pray ko po, Lord, yung operation ni Kuya Rodel, Lord, kung anumang procedures yung gagawin, anumang steps, Panginoon, para makomplete at maging successful, Lord. Kinikilim po namin yung success, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, na kinikilim agad namin yung success, Panginoon, tagumpay sa operasyon na magaganap, Panginoon, sa puso ni Kuya Rodel, Lord, yung mag-heal po, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, na makapangyarihan. Pangalan mo, Panginoon, ipinapanalangin ko po, Panginoon, Lord. Ikaw lang po, makakapagpagaling, Panginoon. Iparanas mo po sa buhay ni Kuya Rodel yung kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Huwag mo po siyang papabayaan, Panginoon, sa operation, Lord, at maging successful, Lord. Kay Ate Elenita, Lord, praying for operation ng kanyang anak, Lord, na si Ate Christine, na
ma-remove, Panginoon, yung mas, Panginoon, sa kanyang likuran, Panginoon. And Panginoon, makayanan niya, Panginoon, and you touch, Panginoon, doctor and nurses, Lord. Pinag-pray ko po yung healing, Panginoon, rin, and yung operation rin, Lord, sa anak ni Ate Elenita, Panginoon, na si Ate Christine, Panginoon, na ma-remove po yung mas sa kanyang likod, Lord, and makayanan niya, Panginoon, yung gagawing procedures, Lord. We pray for, Lord, yung assurance, Panginoon, na healing mo, Panginoon, yung provision, Panginoon, na magmumula sa'yo, Panginoon, ay maging successful, Panginoon, ito, Panginoon, yung operation na to. Ito yung assurance, Panginoon, na magiging magaling sila sa Panginoon. By your grace, Lord, pinag-pray ko po yung healing ng bawat isa. Kay Ate May Rivera, Lord, salvation, Panginoon, yung mga kapatid ko, Lord, ay kapatid niya, Lord, at sa family niya, Lord, and sa family ni Kuya Eric, Panginoon, maranasan kanila, Lord. Lord, nag-pray ko po yung mga loved ones ni Ate May, Lord, is matagpo ang kanila, Panginoon. Magbago sila, Panginoon. We pray for changes, Panginoon, sa buhay ng mga taong ito, Lord. Na makilala ka po nila, Panginoon. Na mag-grow po sila spiritually, Lord, at makapag-share po sila, Panginoon, sa iba't tao, Lord. Restore your relationship, Panginoon, ng family ni Kuya Eric, Lord. Pray ko po yung restoration, your healing, Panginoon, na ma-fix, Panginoon, kung ano mang nasira, Panginoon, sa relasyon sa pamilya ni Kuya Eric, Lord. Na touch mo po ang kanilang mga puso at isipan. Yung mga puso nila, Panginoon, is tawagin mo po sila, Panginoon, na makapag-ayos pa po, Panginoon, sa every member, Lord, in safety, wisdom sa guidance, and guidance, Lord, sa pag-aaral, Panginoon, nila CK, Erin at Riley, Lord. Nag-pray ko po yung knowledge at wisdom, i-provide mo po sa kanila, Panginoon, yung mga financial sa kanyang pag-aaral, yung mga simple needs, basic needs, Panginoon, na kakailangan nila para sa pag-aaral, Lord. At every tuwing aalis sila sa school, Lord, pag-ingatan po sila sa mga nangyayari ngayon, Lord, na maraming pong aksidente, maraming pong disgrasya na nangyayari ngayon sa school, Lord, pero hindi mo po kami papabayaan, hindi mo po sila papabayaan, Lord. We pray for protection, Panginoon, at healing sa mga taong ito, Panginoon, na patuloy po kami nananalangin, Panginoon, iparanas mo po sa mga taong ito yung healing, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord. Bless them, Panginoon, Panginoon, by your Holy Grace, Panginoon. Thank you, Lord. Malapit po kami, Panginoon, sa iyo. Kumakatok sa pintuan ng langit, Panginoon, kami pagbubuksan mo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so thank you po sa ating mga prayer leads for praying with us tonight. And para po sa mga praise items or prayer items po na hindi nakasama sa ating live broadcast, ipapanalangin pa rin po yan ng ating mga intercessors kasama po ng mga naipanalangin na prayer items or praise items sa live ngayong gabi. And before we proceed po, I would like to clarify na si Teacher Vicky Flores po ay former member ng core group ni Pastora Miden and currently po ay may bago na siyang diesel. Ayan po, so to continue po with our announcements. Ayan, so pwede po tayong mag-send ng ating tithes and offerings po sa BPI account ng TMCC and sa GCash po under bills. Isu-search lang po natin yung The Messiah Community Church. And this coming July 18 po, Saturday from 8 a.m. to 11 a.m., magkakaroon po ng Discipleship Cell Conference for Leaders and Downlines sa David Hall, TMCC po. Kasama po si Dr. Kim Yatanda. And sa July 18 din po, this Saturday po, ayan. So, ang YFC po ay magsa-celebrate ng kanilang first anniversary. So, ini-invite po namin ang lahat ng mga youth or kung sino pa pong gustong dumalo and sumama sa amin sa pag-celebrate ngayong Saturday po. So, sa mga may kakilala pong youth, may apo, pamangkin, or kung ano man pong related kayo sa kanila, we encourage you po na i-invite sila to celebrate with us this Saturday po. Sa TMCC David Hall po yan gaganapin. And every Sunday po, ang ating 8 a.m. worship service.
And yung Sunday school po, of course, yung TLEC ay to be followed after ng service. Ayan, of course, kasabay po ng ating Sunday service, meron din pong children's service. Every Sunday din po, 8 a.m. So kami po yung mga makakasama nyo dyan. Ayan, so sana po ay makita po namin kayo doon sa mga events po or upcoming events ng TMCC. And for our closing prayer and benediction, I would like to call po Pastor Arnel to lead us. Thank you, Janaya. Sige po, salamat sa mga nakibahagi sa gawain ito. Wakasan po natin ito sa panalangin. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa opportunity maidalangin yung mga request ng kapatiran. Kami po ay naniniwala na tanging ikaw lang, O Diyos, ang makakatugon sa mga kahilingan na yon, sa lahat ng may karamdaman, anuman pong klase ito, mula doon sa pinakasimpleng ubo-sipon hanggang doon sa pinakakomplikadong sakit na meron na nabanggit ngayon o na-type doon sa comment section. We claim healing in Jesus' name. Kasama na po, Panginoon, yung mga request for provision. Ikaw po mag-provide sa bawat pamilya, Panginoon. Dalangin ko, wag mo pong pagkukulangin ang iyong mga anak sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pangangailangan. Ang biyaya mo ay laging sapat. Dalangin ko rin, O Diyos, yung mga naghahanap ng trabaho, ikaw po ang maging gabay ng bawat isa at bigyan mo po ng trabaho na hindi makakahadlang para patuloy kaming makapaglingkod sa iyo at maka-attend ng Sunday service. Salamat po, O Diyos. Patuloy kong dalangin yung mga nalalapit naming events dito sa darating na Sabado. Lord, yung cell conference, dalangin ko po, O Diyos, madaluhan ito ng maraming members ng TMCC o kahit po yung mga attendees lang mula doon sa Women's Net, Men's Net, Youth Net, makadalo po sila at mapagpala kami ng gagawin mo. Kumilos ka po sa cell conference na yon, event na yon. At gayon din, Panginoon, yung YFC, dalangin namin, Panginoon, yung pagsama mo sa kanila, maraming makadalo sa gawain na yon, sa special occasion na yon. At hindi lang sila dumalo, Panginoon, kundi maging mainstay po ang bawat isa. Sa biyaya mo at pagkilos ng iyong banal na spirito, Panginoon, dalangin ko makarana sa mga kabataan ito ng kapuspusan na nagmumula sa banal na spirito at maranasan din nila, Panginoon, yung pagdaloy ng kapangyarihan mo at gumawa ka ng mga himala, Panginoon, hindi lang sa buhay nila, kundi doon sa ibang tao na kanilang makakasama. Dalangin ko rin, O Diyos, yung aming gawain po sa Sunday. Prayer ko ngayon pala ma-excite kami at makapag-invite din kami. Magdala kami ng mga kaibigan, kamag-anak. At dalangin ko, Lord, pagpasok pa lang ng bawat isa sa amin, maranasan namin yung presensya mo, O Diyos. Dalangin ko bawat aspeto ng gawain sa Sunday, magamit ito upang mapapurihan ka at maranasan namin ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. We also pray, Panginoon, yung mga bata na uma-attend. Dalangin ko kahit bata sila ay hindi lang sila ma-encourage kundi ma-develop sa kanila yung pananampalataya sa iyo. We pray for them, Lord. So, salamat po sa gabing ito. Patuloy kang kumilos at dalangin ko rin, O Diyos, tulungan mo rin kami. Patuloy na manalangin sa mga pangangailangan ng aming kapatid at ng bansang ito. Huwag po kaming matapos mag-pray dito lang, kundi even sa panahon na tapos, even sa gabing ito na matatapos na itong power of prayer, araw-araw, patuloy naming ilapit sa iyo yung mga pangangailangan, hindi lang ng pang sarili naming needs, kundi yung concern ng iba pang tao kasama na doon sa church. Salamat po, O Diyos, sa iyo. Dalangin ko patuloy na maranasan ng bawat isa yung kapayapaan, kagalakan, pag-iingat, pagpapala na tanging sa iyo lamang masusumpungan.
Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, maranasan namin, O Diyos, sa buong magdamag, yung kapahingahan na sa iyo nagmumula at sa kinabukasan, panibagong lakas, pag-asa, kagalakan, ang sumama sa amin. Lahat po ng ito ay dinadalangin namin ng may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, amen po. Maraming salamat po muli sa ating tech team, kay Pastor Arnel, sa prayer leads, sa ating speaker po ngayon, sa POTD, and sa lahat po ng sumama at nakilahok po sa ating program ngayong gabi sa Facebook Live. Ayan. Let us always be reminded po na there is power in prayer. God bless Amen. po and Amen. keep God bless safe. po. God bless. God bless Tech Team. God bless MK Teachers, YFCQ.